Noong bisperas ng Pasko, umuwi ako ng walang babala. Natagpuan ko ang anak kong babae na nanginginig sa labas sa 32 degrees Fahrenheit. Wala siyang kumot para magpainit. Ang pamilya ng manugang ko ay nagkakatawanan, nagtutoast ng champagne sa tabi ng fireplace. Sinipa ko ang pinto habang mayakap ko ang anak kong babae at sinabi ko ang 6 na salita. Natutuwa akong nandito ka. Kung pinapanood mo ang video na ito, i-like mo ito, mag-subscribe ka sa channel at sabihin mo sa akin sa comments kung saan mo naririnig ang kwento ng aking paghihiganti. Gusto kong malaman kung gaano na ito kalayo nakarating. Bumaba ako ng taxi. Ang mabibigat kong bota ay lumubog sa makapal na niyebe sa labas ng bahay ng anak kong babae sa Boise, Idaho. Ang nagyayelong hangin ay sumampal sa mukha ko na para bang gusto nitong balatan ako, kaya pinataas ko ang kwelyo ng Amerikana ko. Pagkatapos ng maraming taon bilang coach ng taekwondo, inakala kong sanay na ako sa anumang hamon. Mula sa nakapapasong init ng dojo hanggang sa pinakamatinding taglamig, pero ang lamig ngayong bisperas ng Pasko ay nagpaginig sa akin. Nakatayo ako roon sa harap ng bahay na maliwanag ang ilaw, magkahalo ang pananabik at kaba sa loob ko. Ngayon, gusto kong sorpresahin si Emily. Gusto kong makita ang makinang nangiti ng aking munting anak nang bigla na lang lumitaw ang kanyang ina. Pagkatapos ng maraming buwang paglayo, natabunan ng niebe ang harapang bakuran. Wala ni isang bakas ng paa na para bang walang nagmalasakit na linisin ito. Sa pamamagitan ng malaking picture window, nakita ko ang komportabling liwanag na sumisilay palabas mula sa sala kung saan tumutugtog ang masiglang tugtog ng Pasko mula sa isang Bluetooth speaker. Pumupuno sa paligid ang awiting Jingle Bells, paborito ni Emily noong bata pa siya. Lumapit ako ng dahan-dahan, sinusubukang sumilip sa loob. Sa harap ko, nakalatag ang mahabang mesa na may makinang na pulang mantel, puno ng mga tradisyonal na putahe. Isang gintong inihaw na pabo, mga pinggang may steam na cornbread stuffing, isang mangkok ng cranberry salad na may makintab na piraso ng mansanas at pasas, at mga baso ng pulang alak na kumikislap sa ilalim ng mga ilaw. Buo ang pamilyang Whitlock, ang mga magulang ng manugang ko na nagtipon-tipon. Nakilala ko si Ginoong Harold Whitlock, ang ama ni Ryan na nakaupo ng may awtoridad, at si Ginang Evelyn Whitlock, ang kanyang ina na may hawak na baso ng alak at may ngiting mayabang sa labi. Naroon din ang kapatid ni Ryan na si Abigail, kasama ang kanyang 2 maliliit na anak na walang tigil sa pagtawa. Itinaas nilang lahat ang kanilang baso, nagtutoast sa paligid ng nag-aalab na fireplace. Pero nasaan si Emily? Kinunot ko ang noo, pilit na nakatingin sa loob, iniisip na baka nakatago siya sa isang sulok. Inisip kong nakangiti siya, masayang nakikipag-usap, tulad ng dati noong yayakapin niya ako sa leeg at ikukwento ang walang katapusang mga kwento. Bigla, may narinig akong ingay, isang mahinang pag-iyak na galing sa beranda. Lumingon ako at muntik huminto ang puso ko. Sa ilalim ng malabong ilaw, katabi ng paso ng poinsettia na natabunan ng niebe, nakapilo si Emily sa isang lumang upuang kahoy. Suot niya lamang ang manipis na blusa, ang kanyang malalating balikat ay nanginginig ng hindi mapigilan, ang magulo niyang buhok ay dumikit sa kanyang noo, basa mula sa natunaw na niebe. Tumakbo ako papunta sa kanya, ang puso ko ay tumitibok na parang tambol. "Emily!" Sigaw ko, nanghihina ang boses ko sa matinding takot. Mabilis kong hinubad ang aking jacket pang coach at binalot ko ito sa kanya ng may pagmamadali. Hinawakan ng aking nanginginig na mga kamay ang kanyang braso. Yelo ang lamig nito, na para bang wala ng init na natira sa kanya. Itinaas ni Emily ang kanyang mukha, namumula ang mga mata at ang maputlang mga labi ay halos pabulong na nagsabi, "Ma!" Napakainipis ng kanyang boses na halos matunaw sa hangin at siya ay sumandal sa aking balikat. Mahigpit ko siyang niyakap, ramdam ko ang panginginig ng kanyang katawan na parang ibong naipit sa bagyo. "Nandito ako, anak! Nandito ako!" Bulong ko, pilit na maging kalmado kahit nanliliyab sa luha ang mga mata ko. Kinuha ko ang isang ekstrang sweater mula sa bag ko at binalot ito sa katawan ni Emily, sinisikap na ibahagi ang init ng katawan ko.
Buhat ko siya sa bisig ko habang ang basang tsinelas niya ay nahulog sa niebe, nagiiwan ng magulong bakas. Mahigpit ko siyang niyakap, nararamdaman ang mahina niyang hininga sa leeg ko. Sa sandaling iyon, ang gusto ko lang ay makalabas siya roon, malayo sa matinding lamig, malayo sa anumang naging dahilan ng kanyang kalagayan. Ngunit mula sa loob ng bahay, patuloy ang tawa, walang pakialam at malupit. Malinaw kong narinig ang malalim na boses ni Ryan, mayabang at mapagmalaki, nagmamayabang tungkol sa isang bagay. Sumabog sa tawa ang buong mesa at ang paggiling ng mga baso ay parang malabong, nakakatakot na musika. Masaya sila, komportable sa tabi ng fireplace, habang ang anak ko, ang sariling laman at dugo ko ay nanginginig sa lamig sa labas, na para bang hindi siya karapat-dapat na nasa loob ng bahay na iyon. Ilang oras lang ang nakalipas, nasa paliparan ako sa Boise, pawis pa rin dahil sa isang linggong pag-coach sa pambansang koponan ng taekwondo. Parang nanatili sa akin ang init ng mga mats kahit nakatayo ako sa malamig na lobby ng paliparan. Hinila ko ang lumang maleta ko, sobrang tuwa na halos hindi ako makagalaw, iniisip ang mukha ni Emily na lumiwanag nang dumating akong walang paalam sa bisperas ng Pasko. Mabilis ang tibok ng puso ko. Siya ang palaging liwanag ko. Mula pa noong bata siya, nakakapit sa mga binti ko. Nagmamakaawa ng isa pang kwento bago matulog hanggang sa lumaki siyang maging isang mabait na dalaga na ang ngiti ay kayang magpawi ng aking pinakamahihirap na araw. Ngunit ang trabaho ko bilang punong tagapagsanay ay nagdadala sa akin sa iba't ibang lugar. Seattle, mga pambansang torneo, ninanakaw kong sandali kasama si Emily. Sa tuwing aalis ako, sinasabi ko sa sarili ko, isang torneo na lang saka ako makakasama niya. At ngayon, narito na ako, handa para sa isang muling pagkikita sa Pasko na sigurado akong magpapasaya sa kanya. Naupo ako sa waiting area ng airport para sa maikling biyahe papunta sa mga suburb ng Boise. Inilabas ko ang telepono para tawagan si Emily. Gusto kong marinig ang boses niya, siguraduhin na nasa bahay na siya. Tumunog ng tumunog ang telepono at sa bawat tunog ay lalo pang tumitigas ang aking mga nerbiyos. Walang sumagot. Kumunot ang noo ko, iniisip na baka abala siya sa paghahanda ng hapunan ng Pasko kasama ang pamilyang Whitlock. Tumawag ako muli at muli. Palagi parehong sagot, katahimikan. Isang kirot ng pagkabahala ang tumimo sa dibdib ko, kumakalat na parang tinta sa papel. Nagpadala ako ng text. Papunta na si Mom. Nasa bahay ka na ba? Tinitigan ko ang screen, hinihintay ang maliit na asul na check. Walang dumating. Sinubukan kong ipagtaboy ang masamang pakiramdam, pinapaniwala ang sarili na naiwan niya ang telepono niya sa kung saan o naaliw siya sa pagdekorasyon ng Christmas tree tulad ng ginagawa niya taon-taon. Lumapag ang eroplano sa Boise ng gabi na. Hinila ko ang maleta ko palabas ng paliparan at tumama sa akin ng malakas ang lamig ng gabing pangtaglamig, sumisiksik sa balat ko. May mga pamilyang nagkakaakap, naghihiyawan, papunta sa misa ng madaling araw. May isang tatay na buhat ang munting anak niyang babae sa balikat niya. Hawak niya ang isang candy cane at tumatawa ng masaya. Pinanood ko sila, may nabubuo na namang bukol sa lalamunan ko. Ako rin ay buhat kay Emily noon. Hinahawakan ko ang kamay niya sa mga kalye na kumikislap sa mga ilaw ng Pasko. Ngunit ngayon mag-isa ako, hinihila ang mabigat na maleta, palabas ng paliparan na may hindi mailarawang kalungkutan. Sumigaw ako ng taxi at sa boses na magaspang dahil sa pagod ay sinabi ko, "Dala mo ako sa Meadow Creek, 12th Street." Habang papunta, mabagal ang trapiko. Puno ang mga kalye ng mga taong nakabalot sa mga Amerikana at scarf, papunta sa simbahan para sa misa. Tinitigan ko sa bintana ng taxi ang maiinit na ilaw na kumikislap mula sa mga bahay sa kahabaan ng kalsada. Mahihinang tumunog ang kampana ng simbahan sa malayo, halos sa tinig ng koro na umaawit ng Silent Night sa malapit. Ngumiti ako, inisip si Emily na abala sa kusina, naghahanda ng mashed potatoes na natutunan niya sa akin. Nang huminto ang kotse sa isang crossing, sumilip ako sa labas at nakita ko ang isang grupo ng mga pulis na nagdidirekta ng trapiko.
Sa kanila, nakilala ko si Jake, isang dating estudyante noong mga araw na nagtuturo ako ng taekwondo sa lokal na community center. Matangkad siyang nakatayo, kumpiyansa sa kanyang unipormeng pulis, pero nandoon pa rin ang parehong mabait na ngiti. Binaba ko ang bintana at sumigaw. "Jake!" Lumiko siya. Nagliwanag ang kanyang mga mata nang makilala niya ako. "Miss Rose, bumalik ka na!" ani niya habang inaayos ang kanyang sombrerong pulis. Ngumiti ako, sinisikap itago ang pagod ko. "Oo, kakatapos ko lang ng training sa Seattle. Nasa Boise ka pa rin ba nagwo-work?" Tumango si Jake, maliwanag ang ngiti niya. "Oo, traffic cop na ako ngayon. Nandito ka ba para sa Pasko kasama ang pamilya? Kasama si Emily?" Sabi ko na napainit ang puso ko nang mabanggit ang anak kong babae. Pero biglang nanlamig ang mukha ni Jake. Nawala ang ngiti niya. May bahid ng pag-aalinlangan ang dumaan sa mga mata niya na para bang may gusto siyang sabihin pero hindi niya magawa. May masamang kutob akong sumiklab sa loob ko na parang apoy na nagsisimulang kumalat. "Anong nangyayari, Jake? May problema ba?" Tanong ko habang pinababa ang boses ko. Umiling siya, pilit nang ngumiti. "Hindi, wala, Ma'am Rose. Natutuwa lang ako na nakabalik ka na." Pero ang mga mata niya ay nagpakita ng pag-aalala. Gusto ko pa sanang itulak siya sa tanong, pero naging berde na ang ilaw. Inapakan ng driver ang gas at umandar ang kotse. Iniwan si Jake na nakatitig sa akin mula sa kalsada, mahigpit ang kapit niya sa gilid ng kanyang sombrero. Habang papalapit kami sa bahay ni Emily, pinara ko ang driver sa kaunting distansya mula sa tarangkahan. Gusto kong sorpresahin sila, makita ang mukha ni Emily nang makita niya akong nakatayo sa pintuan. Hinigit ko ang maleta ko at naglakad sa landas na natabunan ng niebe, iniwan ng aking mga bota ang malalalim na bakas. Ang gintong liwanag mula sa mga bahay sa paligid ay kumikislap na parang mga kandilang nakasindi. Mula sa malayo, narinig ko ang gitara at pag-awit na nanggagaling sa sala ni Emily. Ngumiti ako. Inisip ko siyang kumakanta noon pagkabata, nakatayo sa tabi ko, malakas na inaawit ang Winter Wonderland gamit ang malinaw niyang boses. Iniwan ko ang maleta ko sa baitang, huminga ako ng malalim at naghanda akong kumatok. Ngunit may biglang nakakuyaw na tawa sa hangin, matalim na parang kutsilyo. Natigilan ako. Nanlalamig ang kamay ko, hindi tumatama sa pinto. Malinaw na rumagasa ang malalim at magaspang na boses ni Ginoong Harold Whitlock. Yan ang tinatawag nilang manugang, isang babaeng hindi nga makapagkaanak. 4 na beses na siyang nakunan. Hindi pa ba nila tayo napapahiya ng husto? Mabigat ang tawa niya, punong-puno ng paghamak. Sumunod ang boses ni Ryan, malamig at malupit, na sumabat. Palaging nagkukunwaring depressed, nakukulong sa kwarto para walang ginagawa. Kung hindi dahil sa mga magulang ko, matagal ko na siyang pinalayas. Sumunod ang isa pang tawa, kasunod ang pagtingting ng mga baso ng alak. Narinig ko si Abigail, kapatid ni Ryan, na ang tono ay puno ng sama ng loob. Oo, talagang walang silbi. Asawang hindi makapagkaanak. Anong silbi niya? Nagpapanggap na may sakit para lang alagaan. Nakakaawa. Bawat salita ay tumusok sa puso ko. Nakatayo lang ako roon na hindi makagalaw. Naitigil ang hininga ko sa lalamunan. Ganito nila tinatrato si Emily ko, ang anak kong babae, na nangangarap ng masayang pamilya na inilagay ang buong puso sa bawat pagkain para sa asawa niya. Ngayon, ganito nila siya pinapahiya. 4 na beses siyang nakunan at sa bawat isa ay umiiyak siya ng husto hanggang maubos ang luha niya tuwing nag-uusap kami sa telepono. At ngayon sinasabi pa nilang nagpapanggap lang siya. Nanlilisang ako, nakabaon ang kuko ko sa palad. At doon ko nakita si Emily na nakakurong sa isang upuang kahoy sa beranda, nakasuot lang ng manipis na blusa, nakayuko ang ulo at nanginginig ang buong katawan sa matinding lamig. Namaluha ang mga mata ko, tila tumigil ang puso ko. Yumakap ako kay Emily, nanginginig pa rin ang katawan niya, malamig na parang bloke ng yelo. Nanginginig din ang mga kamay ko, hindi lang dahil sa matinding lamig ng gabi sa Boise, kundi dahil sa galit na nagliliyab sa dibdib ko. Bawat hakbang papunta sa pintuan ng salamangkero ay pakiramdam kong may 2,000 libra. Pero hindi ako tumigil.
Pinukpok ko ang kahoy na pinto, matatag ang mga kumatok ko, pinapatahimik ang malakas na tugtog ng musika ng Pasko sa loob. Umiulit-ulit ang tugtog ng jingle bells, tila pinagtatawanan ang masakit na tagpong kakalabas ko lang. Walang lumabas para buksan ito. Nangiliti ang ngipin ko at pinatamaan ko ng mas malakas ang pinto na para bang gusto kong buwagin ito sa isang hampas. Sa wakas, bumukas din ang pinto. Nakatayo doon si Mrs. Evelyn, may baso ng pulang alak na nanginginig sa kanyang kamay. Ang kanyang labi ay makintab na pula, makintab sa ilalim ng liwanag. Amoy alak ang mula sa kanya, ngunit pilit ang ngiti sa kanyang mukha na tila magalang. "Hoy, Miss Rose, ang gulat ko naman," sabi niya, malapot ngunit peke ang boses na para akong hindi inaasahang bisita. "Bakit hindi mo kami sinabihan para inihanda namin ang pulang carpet?" Tinitigan ko siya, hindi na sinubukang itago ang aking galit. "Para ipaalam sa inyo, ungol ko, bawat salita ay pumipihit sa pagitan ng aking mga ngipin. Kung ipinaalam ko sa inyo, paano ko ito makikita? Ano ang ginawa ninyo sa anak ko?" Mas mahigpit kong niyakap si Emily, nararamdaman ko ang mahina niyang hininga sa aking balikat. Bawat hininga ay paalala na hindi ko ito pwedeng basta-bastang hayaan. Itinaas ni Evelyn ang isang kilay, tiningnan si Emily sa aking mga bisig ng may kasungot na para bang nakakakita siya ng nakakainis. Gusto lang naman daw ni Emily ng sariwang hangin. Sabi niya, malambing ang boses pero may halong paghamak. "Huwag mong gawing malaking bagay. Pasko naman, pumasok ka. Huwag kang tumayo sa lamig." Tila sampal sa muka ang mga salita niya. Sariwang hangin. Samantalang halos nanginginig sa lamig ang anak ko sa labas na nakasuot lang ng manipis na blusa. Bago pa ako makasagot, lumitaw si Ryan sa likod ng kanyang ina. Nakabukas ang mga butones ng kanyang kamiseta na nagpapakita ng sadyang pagwawalang bahala. May hawak siyang bote ng alak at tinitigan niya akong may paghamon. "Ma, isara mo ang pinto," sabi niya. Ang tono ay puno ng kayabangan, nakataas ang baba. "Hayaan mong manatili siya roon hanggang mawala ang drama niya. Sino ba ang pupunta sa hapunan ng Pasko na nagpapabida na mahina para lang hindi makatulong?" Humagikhik siya ng may pang-iinsulto, para bang may sinabi siyang matalino. Ang mga salitang iyon ay parang isa pang kutsilyo, hindi lang sa puso ko, kundi pati sa kay Emily. Naramdaman kong nanghina ang katawan niya sa mga bisig ko na para bang gusto niyang maglaho. Mula sa mesa, tumunog ng matalim at mapait ang boses ni Abigail. Tama nga, isang babaeng hindi nga kayang magdalang tao hanggang sa kapanganakan. Anong silbi niya? Walang kwenta. Ang tawa niya ay parang talim na halo sa mga bulong ng iba sa paligid ng mesa. Narinig kong tumakbo palabas sa veranda ang dalawang anak ni Abigail, mga pinsan ni Emily, na puno ng kuryosidad. Tinitigan nila si Emily sa bisig ko, saka sila nagkikikik, bumulong sa isa't isa. Nasa problema si Tia Emily. Ang kanilang inosenteng boses ay parang asin na sumilab sa bukas na sugat. Namula ang mukha ko sa galit. Inyugyog ko ng balikat ko ang pinto, tapos sinipa ko ito ng malakas. Biglang bumukas ang pinto, sumalpok sa pader ng malakas na nagpatahimik sa buong silid. Nangalat ang alak ni Evelyn at nag-iwan ng pulang mantsa sa mamahaling alpombra. Biglang tumigil ang musika ng Pasko na para bang may humila sa plug ng speaker. Naging mabigat at nakakasakal ang hangin sa silid na para bang naisip-sip ang lahat ng oxygen. Sumulong ako sa gitna ng sala habang may bitbit pa rin kay Emily. Bawat hakbang ay nag-iiwan ng bakas ng natunaw na niyebe sa sahig na gawa sa kahoy na parang mga marka ng galit na hindi mabubura. Nakatuon ang lahat ng tingin sa akin. Si Ginoong Harold, malamig ang mukha. Si Evelyn, nawala na ang peking ngiti. Si Abigail, puno ng paghamak ang mga mata. Ang iba pang miyembro ng pamilya, halo ng pagkabigla at inis. Nararamdaman ko ang kanilang pagkamuhi sa bawat sulyap pero hindi ko pinansin. Maingat kong inihiga si Emily sa sopa at inilagay ko ang scarf ko sa kanyang balikat. Nanlamig pa rin ang kanyang mga kamay, nanginginig na para bang nanadikit pa rin sa kanya ang lamig ng niebe.
Lumuhod ako, tiningnan ko ang kanyang mga mata, sinisikap na ibahagi sa kanya ang aking lakas, kahit na sa loob ko ay bagyo ng galit at sakit. Maliwanag pa rin ang sala ng mga Whitlock. Nagkikislap ang fireplace, ngunit ang kapal ng hangin ay tila lahat ay naghahanda para sa isang pagsabog. Lumapit si Ryan, namumula ang muka dahil sa alak, kumikislap ang mga mata sa kayabangan. Pinababa niya ang boses, malamig ngunit mayabang pa rin, na para bang siya ang may-ari ng lugar. Hindi ka pwedeng gumawa ng eksena sa bahay ko, Rose. Aniya binigyang diin ang bahay ko na para bang pinapaalala sa akin na ako'y dayuhan. Tumindig ng tuwid si Ryan, isang kamay ang nakapatong sa kanyang balakang, kalahati ng butones ng kanyang kamiseta ay nakabukas bilang tanda ng paghamak. Ngunit sa kanyang mga mata, nasilayan ko ang isang kislap ng pag-aalinlangan. Alam niyang hindi ako basta-bastang matatakot. Tumayo ako ng biglaan, itinuro ko ang aking daliri ng diretso sa kanyang mukha, nanginginig ang boses ko sa galit. Hindi, di ba? Singhal ko. At ikaw? Akala mo may karapatan kang itapon ang anak ko sa lamig? Pabayaan siyang halos magyayelo hanggang mamatay? Nag-alab ang dugo ko. Bawat salita ay sumabog mula sa dibdib ko. Iyan ba ang tinatawag mong asawa? Iyan ba ang tinatawag mong pamilya? Nilingon ko ang mesa sa handaan, ang mga plato ay nanlalambong pa, ang mga baso ng alak ay kumikislap na para bang iniinsulto ang pagdurusa ni Emily. Dahan-dahang tumayo si Ginoong Harold Whitlock mula sa dulo ng mesa, inayos ang kanyang Amerikana, ang malalim niyang tinig ay umalingaw-ngaw ng awtoridad. Sapat na, Miss Rose, wika niya. Ito ay usapin ng pamilya. Ang isang babaeng hindi makapagkaanak ay kailangang matuto ng pagtitiis. Ganoon talaga. Ang mga salita niya ay tumama na parang martilyo, malamig at malupit. Nagkatinginan kami, nakikita ko ang kayabangan ng lalaking naglingkod bilang hukom sa loob ng maraming taon, sanay kontrolin ang lahat. Ngunit sa araw na ito, mali ang napili niyang kalaban. Tumingin ako sa mesa kung saan ang inihaw na pabo ay naglalabas pa rin ng bango, ang cornbread stuffing ay maayos na nakaayos, ang alak ay kumikislap sa ilalim ng mga ilaw. Pagkatapos ay tiningnan ko si Emily na nanginginig pa rin sa sopa, ang tiyan niya ay bahagyang rumarumble na parang tahimik na paratang. Hindi ko na mapigilan pa. Sumabog ang boses ko, matalim at nakasasakit. Kaya naghaharian kayo habang ang anak ko ay nasa labas sa 32-degree na panahon. Walang Amerikana, walang pagkain. Yun ang tinatawag ninyong tradisyon. Yun ang tinatawag ninyong pagkamakatao. Nag-angat ng balikat si Evelyn, ang ngiti niya ay parang yelo, na para bang pinapalaki ko lang ang bagay. Isang babaeng hindi makapagkaanak, kahit kumain pa siya, ay basura lang. Ang mahina niyang sabi, ang boses niya ay punong-puno ng paghamak. Inihahakab niya ang baso ng alak at humigop, na para bang walang pakialam sa nararamdaman ko o kay Emily. Sumabat si Abigail mula sa mesa. Ang tono ay maasim, parang pinapahiran ng asin ang sugat. Palagi niyang ginagamit ang depresyon bilang dahilan para iwasan ang trabaho. Anya, sa lahat ng panahong ito, nakapagluto na ba siya ng masarap na pagkain para sa pamilya? Ang ginagawa lang niya ay nakahiga sa kama at nagrereklamo, hinahatak ang lahat pababa. Iningiling niya ang ulo, puno ng pang-aalipusta ang mga mata na para bang pabigat si Emily na kailangang pasanin ng buong pamilyang Whitlock. Lalong tumindi ang bulong-bulungan ng mga kamag-anak sa paligid ng mesa. May ilang umiling, ang iba naman ay nagtawanan na para bang sang-ayon sa mga nakalalasong salitang iyon. Bawat ingay, bawat sulyap sa gilid ay tumusok sa dibdib ko na parang isa pang saksak. Gusto kong ibaliktad ang marangyang mesang iyon para igiit ang katarungan para sa anak ko. Ngunit may mahinang tinig na narinig mula sa sopa. Gumalaw si Emily, ang aking munting anak na babae. Sinubukan niyang umupo, ang nanginginig niyang mga kamay ay nakahawak sa gilid ng sopa. Pagod na ako, ang utal niya, nangangalit ang boses, halos hindi marinig. Walang nakakaintindi. Agad na pinutol ng sigaw ni Ryan ang kanyang mga salita. Tama na, ang ungol niya. Tumahimik ka, nakakahiya ka na sa akin.
Lumapit siya rito. Malamig ang tingin na para bang gusto niyang basagin ang kaunting lakas na natitira rito. Nakita kong bumagsak ang mga balikat ni Emily, ang pulang mga mata ay napuno ng luha at nanikip ang puso ko. Tumayo ako sa harap niya, handang gawin ang lahat para protektahan siya. Bumulusok sa isip ko ang mga alaala ni Emily na parang pagguho ng niebe. Naalala ko ang mga araw na tinatawagan niya ako, umiiyak sa telepono. Sa tuwing nawawalan siya ng anak, ang una, ang pangalawa, ang pangatlo, ang pang-apat. Sa bawat pagkalaglag, nabasag ang kanyang kaluluwa. Dati, siya ay isang mabait na dalaga na nangangarap ng isang maayos at mainit na tahanan, ng mga hapunan kasama ang kanyang asawa at mga anak. Ngunit ang paulit-ulit na sakit ang nagdala sa kanya sa bingit ng paghihirap ng loob. Sinubukan kong nariyan para sa kanya kahit sa pamamagitan ng mahahabang tawag sa malayong distansya. Ngunit hindi ko inakala na ang pamilyang Whitlock, ang mga pinagkatiwalaan ko, ay gagamot sa anak kong babae ng ganito. Si Ryan, ang manugang ko na dati kong inakala ay isang mabuting lalaki, ay ipinakita na ngayon ang tunay niyang mukha. Isang malupit na nangaapi na itinapon ang anak ko sa lamig. Tinrato siyang parang basura. Nasa bingit na ako ng pagsabog. Sa bintana, nakita ko si Jake na nakatayo ng tahimik sa beranda. Marahil ay nagpapatrolya siya sa kapitbahayan. Ang matalim niyang titig at nakakurong kamao ay nagpapakita na narinig at nasaksihan niya ang kalupitang ito. Bahagya akong tumango sa kanya, senyales na huwag muna siyang pumagitna. Ngunit sa loob, ang presensya niya ay sinag ng pag-asa. Alam kong hindi ako nag-iisa. May saksi ako, isang taong nakakaalam ng katotohanan. Lumapit pa si Ryan, itinuro ako at inalis ang maskara ng pagiging magalang. Binalaan kita, tahanan ko ito, sabi niya. Huwag kang makialam or lalo lang itong lalala. Ngumisi siya, kumbinsidong susuko ako sa kapangyarihan ng pamilyang Whitlock. Mali siya, piniga ko ang aking mga kamao, nagkikiskisan ang mga bukol ng aking mga daliri, ramdam ko ang pagsabog ng lahat ng galit na matagal kong pinigilan sa buhay ko sa sandaling iyon. Napakakapal ng hangin sa silid na pakiramdam ko, isang kislap lang ay maaari ng magpasiklab ng lahat. Nagkatinginan kami ni Ryan, mababa ang boses ko ngunit matalim na parang kutsilyo. Akala mo kaya mo akong takutin? Akala mo kaya mong patuloy na saktan ang anak ko ng walang bayad? Mali ka, Ryan. Hindi ko ito papalampasin. Lumiko ako sa buong pamilyang Whitlock, mula sa malamig na titig ni Ginoong Harold hanggang sa bahagyang ngisi ni Evelyn at sa mayabang na sulyap ni Abigail. Kayo lahat, sabi ko, nang umalinggango ang boses ko sa tahimik na silid. Babayaran ninyo ang ginawa ninyo kay Emily. Sumadsad sa nakakatakot na katahimikan ang sala ng mga Whitlock na para bang sinipsip ang hangin at tanging ang matinding tensyon ang naiwan na handang sumabog. Inilagay ko ang kamay ko sa balikat ni Emily, nararamdaman ang kanyang malambot na pangangatawan sa ilalim ng scarf. Ang boses ko ay matatag at hindi natitinag. Hindi na ito pribadong usapin. Ito ay pang-aabuso sa loob ng tahanan. Ang mga salita ko ay bumagsak na parang bato sa isang tahimik na lawa, na kumalat ang alon sa bawat isa sa silid. Si Evelyn, na hawak pa rin ang baso ng alak, ay nagtawanan ng may pang-uuyam, iniikot-ikot ito na para bang nasisiyahan siya sa isang biro. Abuho, sabi niya, ang tono ay punong-puno ng sarkasmo at kayabangan. Tinuturuan lang namin siya ng kanyang lugar, Rose. Dapat pasalamatan mo kami sa pagtitiis sa kanya ng ganito katagal. Lumapit si Ryan, pulang-pula ang mga mata dahil sa alak at galit. Binuga niya ang kanyang mga salita na para bang nginunguya muna niya ang bawat isa bago ilabas. Naghihimas-himas lang siya ng depresyon. Nagpapanggap na masakit para walang ginagawa, walang nananakit sa kanya. Sawang-sawa na kami sa kawalan niya ng silbi. Tumigil siya, nakatitig sa akin na may baluktot ng ngiti. Turuan mong muli ang anak mo, Rose. Walang nawawalan ng 4 na pagbubuntis ng sunod-sunod. Baka sinadya niya. Ang mga salitang iyon ay parang labaha. Hindi lang nila pinutol ang puso ko. Pinilas din nila ang hindi pa naghihilom na sugat ni Emily. Narinig kong huminto ang hininga niya na para bang sinuntok sa dibdib.
4 na beses siyang nagkaroon ng miscarriage. 4 na beses niyang tinawagan akong umiiyak, basag ang boses, sinasabing nawala sa kanya ang mga anak na hindi niya kailanman niyakap. Sa bawat pagkakataon, ang tanging nagawa ko ay mahigpit na hawakan ang telepono, walang magawa mula sa malayo, sinusubukang aliwin siya sa pamamagitan ng mga salitang walang laman. At ngayon, naglakas loob pang tumayo si Ryan sa harap ko at sabihing sinadya niya iyon. Sinikmat ko ng todo ang kamao ko, kaya nakuha ng kuko ko ang palad ko at nanliliyab ang mukha ko sa galit. Nalampasan niya ang hangganan na hindi ko na mapapatawad. Hinugot ko ang cellphone ko mula sa bulsa ng Amerikana ko. Nanginig ang kamay ko, pero agad kong tinawagan ang pinakamalapit na himpilan ng pulis. Tatawagan ko ang pulis, sabi ko, malamig ang boses ko na parang yelo, kahit sa loob ko ay bagyo ang rumaragasa. Maghahain ako ng ulat, panagutin ka ng batas. Binigyang diin ko ang bawat salita na para bang inuukit ko ang mga ito sa hangin, tinitiyak na malalaman ng lahat na hindi ako nagbibiro. Natigilan si Ryan. Nadulas sa kamay niya ang bote ng alak, bumagsak ng magkalampag sa sahig na yari sa kahoy, at nag-iwan ng mantsang pulang alak sa mamahaling alpombra. Sumilay ang takot sa kanyang mga mata kahit sinubukan niyang panatilihin ang kanyang pagmamataas. Hindi mo iisiping gawin yan, sigaw niya, pero nanginig ang boses niya na para bang hindi niya inasahan na aabot ako rito. Lumapit si Ginoong Harold na nakamasid ng malamig ang ekspresyon, inayos ang kurbata, at ang malalim at magaspang niyang boses ay bumagbag sa awtoridad. Wala kang ideya kung sino ang kinokontra mo, Rose, sabi niya. Ginugol ko ang buong buhay ko sa bangko ng hukom. Nakita ko na ang pinakamalala na inihahandog ng mundong ito. Akala mo ba't kakabahan kami sa isang tawag? Matalim ang tingin niya na parang kutsilyo na nagpapaalala sa akin na hindi basta-basta matitinag ang pamilyang Whitlock. Pero hindi ako umatras. Nakita ko ang anak kong nanginginig sa lamig at wala, kahit ang kapangyarihan ni Ginoong Harold ang makakapigil sa akin. Tumayo si Abigail mula sa mesa, ipinako ang mga braso at naglabas ng mapanuyang ngiti. Sige, tawagan mo na, Miss Rose, wika niya nang may pang-uuyam. Tingnan natin kung sino ang papaniwalaan nila. Isang baliw na matanda o isang kagalang-galang na pamilya tulad namin. Akala mo ba sasang-ayon sa'yo ang pulisya? Tumunog ang kanyang nakalalasong tawa, kampante na mabibigo ako. Si Emily, na nasa sopa pa rin, ay hinila ang manggas ko, nanginginig ang boses sa pag-ungol. Mahuwag mo nang gawin. Gusto ko lang ng kapayapaan. Ang pulang mga mata niya, na puno ng takot, ay tila nagsasabing natatakot siyang lalo pang lumala ang sitwasyon. Tiningnan ko siya, sumikip ang dibdib ko. Alam kong natatakot siya. Natatakot sa gantimpala ng Whitlock, sa dagdag pang kahihiyan. Ngunit alam ko rin na kung titigil ako ngayon, mananatiling bihag si Emily sa sakit na ito magpakailanman. Mariin kong pinisil ang kamay niya, sinusubukang ipasa sa kanya ang ilan sa aking lakas ng loob. Hindi mo kailangang matakot, sabi ko ng mahinahon ngunit matatag. Poprotektahan kita, pangako. Itinaas ko siya sa aking mga bisig, ang niebe mula sa kanyang damit ay bumabagsak sa alpombra na parang mga piraso ng isang nabuwal na panaginip. Hindi ko pinansin ang mapanlait na titig ng mga Whitlock at ang kanilang mga bumulong na banta. Ang alam ko lang ay kailangan kong ilabas siya sa lugar na iyon, palabasin sa kulungan ng kalupitan na matagal na siyang nakakulong. Nang lumingon ako patungo sa pinto, nakita ko si Jake sa malabong salamin, nakatayo sa beranda, nakapatong ang kamay sa radyo. Ang mga mata ay nagliliyab sa lihim na apoy, handang kumilos anumang sandali. Tumango ako ng bahagya, sapat na para ipaalam sa kanya na handa na ako para sa laban. Matatag na tumango rin si Jake pabalik, nakahawak pa rin ang mga kamay niya sa radyo na para bang pangakong sasamahan niya ako. Lumabas ako nang hindi lumingon. Sa likod ko, narinig kong sinisigawan ni Evelyn ang katulong na linisin ang natapong alak sa alpombra. Narinig kong binagsak ni Ryan ang kamay sa mesa habang bumubulong ng mura. Pagkatapos, umalingaw-ngaw ang malalim at galit na boses ni Ginoong Harold habang tumatawag siya sa telepono. Ang lahat ng mga tunog na iyon ay parang mga palaso na tumutusok sa likod ko, pero hindi ko na iyon pinansin.
Dinala ko si Emily sa maliit kong apartment malapit sa National Training Center kung saan ako nanirahan ng maraming taon bilang coach. Hindi ito magara, isang sala lang na may lumang sopa, isang simpleng kusina sa sulok at ilang larawan ng pamilya sa pader. Pero para sa akin, ito ay isang ligtas na lugar kung saan mapoprotektahan ko ang anak ko mula sa mga pang-iinsulto ng mga Whitlock at sa malupit na lamig. Dinala ko si Emily sa silid niya at dahan-dahan kong inihiga sa kama. Nanlalamig pa rin siya kahit nakabalot sa makapal kong Amerikana. Naghukay ako sa aparador para sa isang lumang sweater, isinulot ko ito sa kanya, pagkatapos ay naghanda ako ng isang tasa ng mainit na tsokolate na ang matamis na samyo ay pumuno sa malamig na hangin. "Uminom ka nito, mahal," bulong ko habang inilalagay ko ang tasa sa kanyang mga kamay. Pero nakatitig lang siya rito, malabo ang mga mata na para bang hindi siya naniniwalang karapat-dapat siya kahit kaunting init. Tumunog ang telepono ko na pumutol sa aking mga iniisip. Si Jake iyon. Malalim at matatag ang boses niya. "Miss Rose, kakapasa ko lang ng paunang ulat sa istasyon pero hindi basta-basta mapaparusahan ang mga Whitlock. May impluwensya sila. Alam mo yan, handa akong magpatotoo bilang saksi kung kailangan mo ako." Nararamdaman ko ang determinasyon sa kanyang tono, parang maliit na apoy na hindi kailanman namamatay. Si Jake, ang dati kong estudyante, ang minsang nakatayo sa dojo na may masiglang mga mata, ay nasa tabi ko na ngayon sa ibang uri ng laban. "Tulungan mo akong maghanda, Jake," sabi ko. Maigsi ngunit puno ng pasasalamat ang aking tinig. "Maaring maging mahabang labanan ito." Sumagot siya ng simple, "Nakuha ko, coach. Nandito ako." Kinabukasan, dinala ko si Emily sa isang therapist sa downtown Boise. Si Dr. Linda Carter, isang matandang babae na may mabait na tingin, ay tinanggap kami sa isang komportableng opisina. Matapos makausap si Emily, tumingin siya sa akin, mabigat at malungkot ang boses. Siya ay nagdurusa sa matinding depresyon, Miss Rose. 4 na beses siyang nakunan na sinabayan pa ng patuloy na pang-iinsulto mula sa kanyang mga biyenan, na sumira sa kanyang kumpiyansa. Kailangan niya ng pahinga, paggamot at higit sa lahat ng pakiramdam na ligtas siya. Tumango ako, naninigas ang dibdib. Alam kong hindi ayos si Emily, pero ang marinig iyon mula sa therapist ay parang isa na namang saksak. Tiningnan ko siya, nakakurong sa upuan, nakapulupot ang mga kamay, at sinisi ko ang sarili ko na hindi ako nandyan ng mas maaga. Noong hapon ding iyon, dumalaw si Jake sa apartment na nakauniporme pa ng pulis. May dalang bag ng prutas at ilang lumang cookbook. Inilapag niya ang mga iyon sa harap ni Emily, nag-aatubili. "Alam kong mahilig kang magluto," sabi niya. "Akala ko kung magsisimula ka sa maliit na bagay tulad ng pie o chicken noodle soup, baka gumaan ang pakiramdam mo." Malambing ang boses niya pero nakita ko ang pag-aalala sa mga mata niya. Ibinaba ni Emily ang ulo, mahigpit na hinawakan ang gilid ng blusa niya, at bumulong, "Salamat, pero sa tingin ko hindi ko na kaya gumawa ng kahit ano pa." Tinarak ng kanyang mga salita ang dibdib ko na parang karayom. Sandaling nalungkot ang mukha ni Jake, pero hindi niya siya pinilit. Tumango na lang siya ng tahimik. Iniwan niya ang bag sa mesa at humarap sa akin. "Miss Rose, anumang kailangan mo, sabihin mo lang. Nandito ako para sa'yo." Noong gabing iyon, matapos matulog si Emily, naupo ako sa mesa sa kusina sa ilalim ng mahinang ilaw. Napapaligiran ako ng mga papel nang may marinig akong ingay sa labas at nakita kong may dumulas na makapal na sobre sa ilalim ng pinto, tahimik na parang tahimik na banta. Binuksan ko ito. Sa loob ay may nakasulat na sulat kamay, magulo ang mga letra. "Huwag kang makipag-away sa pamilyang Whitlock kung ayaw mong magdusa katulad ng anak mong babae. Sumuko ka na." Nangalit ang dugo ko nang basahin ko ito. Pinulupot ko ang papel at mariing itinapon sa basurahan at ang tunog ang bumasag sa katahimikan. Hindi ako natakot sa banta na iyon. Lalo lang akong nag-alab. Akala nila susuko ako. Mali sila. Nang gabing iyon din, sinimulan kong ayusin lahat ng patunay ng perang ipinadala ko kay Emily sa paglipas ng mga taon. Mga resibo sa bangko, mga mensahe na may kasamang mga tala ng pagmamahal ko.
Bawat isa ay ebidensya na palagi kong sinubukang suportahan siya. Kahit na sinayang ni Ryan at ng pamilya niya ang karamihan nito, bawat papel ay isang alaala. Ang mga oras. Tumawag si Emily, nanginginig ang boses, sinabing gusto niyang bumili ng isang bagay para sa bahay, ngunit sinabi ni Ryan na hindi iyon kailangan. Mariin kong hinawakan ang panulat hanggang muntik itong mabasag. Naniwala ako kay Ryan. Akala ko aalagaan niya ang anak ko pero tinuring lang niya itong kasangkapan at nang hindi na siya kapaki-pakinabang, itinapon niya ito ng walang awa. Nagising si Emily sa kalagitnaan ng gabi. Lumabas siya ng paos mula sa kanyang silid. Nanginginig ang mga binti at nakita niya ako sa mesa, nakalubog sa mga papeles. Ang mga mata ko ay pagod pero puno ng takot. "Ma!" bulong niya, nanginginig ang boses. Natatakot akong baka may gawin sila sayo." Tumingala ako, nakita ko ang pulang mata niya at parang hinihigop ang puso ko. Tumayo ako, lumapit sa kanya at niyakap ko siya, ramdam ko ang marupok niyang katawan sa bisig ko. "Hindi ka kailangang matakot," sabi ko ng may tiyak, kahit sa loob-loob ko ay puro kaba. "Mula ngayon, ako na ang magpoprotekta sa iyo mula sa lahat. Pangako." Binalik ko si Emily sa kama, nanatili sa tabi niya hanggang sa makatulog siya. Pero hindi ako makatulog. Bumalik ako sa mesa sa kusina, patuloy na inayos ang mga papeles at gumawa ng listahan ng mga kailangang gawin. Tinawagan ko ang isang matagal ko ng kaibigang abogado na tumulong sa akin sa isang kaso na may kaugnayan sa koponang taekwondo. Nangako siyang susuriin ito, pero binalaan ako. Malaki ang impluwensya ng mga Whitlock sa Boise, Miss Rose. May kilala sila sa korte, maghanda ka para sa isang mahabang laban. Tumango ako kahit hindi niya ako nakikita. "Alam ko," sabi ko, pero hindi ako titigil. Ang mga linggong ginugol ko sa paghahanda ng kaso ay pakiramdam ko'y isang walang katapusang bangungot. Bawat gabi, sa ilalim ng malabong ilaw sa maliit kong apartment, sinusuri ko ang pahina pagkatapos ng pahina, binabasa muli ang bawat resibo sa bangko, bawat ulat medikal tungkol kay Emily. Ang mga malamig na numerong at letrang iyon ay patunay ng pagmamahal ko sa anak ko, ngunit isa ring masakit na paalala ng lahat ng kanyang tiniis. Sa wakas, dumating ang unang araw ng paglilitis at pakiramdam ko ay para akong papasok sa isang taekwondo mat. Pumasok kami ni Emily sa hukuman ng Boise. Dumadaloy sa makapal kong Amerikana ang lamig ng umaga. Hinigpitan ko ang pagkakahawak sa kanyang kamay, nararamdaman kong nanginginig sa lamig ang kanyang mga daliri sa aking palad. Namumula ang mga mata niya at may malalalim na kulubot sa ilalim dahil sa kakulangan sa tulog. Nakayuko siya na para bang gustong magtago sa hagdan. Tumindig ako ng tuwid, sinisikap kong maging sandalan niya, kahit sa loob ay ganoon din ako kabagabag. Nandito ako, bulong ko, habang marahang pinipisil ang kamay niya. Tumango siya ng mahina, ngunit ipinakita ng kawalan ng laman sa kanyang mga mata na matagal na niyang sinuko ang laban. Maaga nang dumating ang pamilyang Whitlock. Si Ryan, na nakasuot ng maayos na kulay abo na Amerikana, ay kumilos na parang kumpiyansang abogado. Bago magsimula ang paglilitis, umupo siya, inayos ang kanyang kurbata at nagbigay sa amin ng mapanlait na sulyap. Sa tabi niya, si Ginoong Harold na naglalakad ng mabagal ngunit may titig na matalas na parang labaha. Ngumiti siya ng may kumpiyansa na para bang alam na niya ang magiging kinalabasan. Sa hanay ng pamilya, nakaupo ng maayos sina Evelyn at Abigail, nakasuot ng elegante, paminsan-minsan ay nag-uusap ng mahinahon at nakatingin sa amin. Nararamdaman ko ang kanilang pagkamuhi sa bawat kilos, pero pinilit kong manatiling kalmado, pinapaalalahanan ang sarili na hindi ako ang nakataya ngayon. Kay Emily ito. Naroon din si Jake, nakaupo sa seksyon ng mga manonood na nakasuot ng unipormeng pulis. Tumango siya ng bahagya sa akin, ang matatag niyang titig ay parang pangako na hindi niya kami iiwan. Ang presensya niya ay nagpabawas ng aking pag-iisa, na para bang may kakampi ako sa laban na ito. Tumango rin ako bilang tugon, tahimik na pinasasalamatan siya sa pagiging nariyan mula noong nakakatakot na bisperas ng Pasko hanggang sa araw na iyon. Nagsimula ang paglilitis. Tumayo ang abogado ko, si Ginoong James,
At malinaw niyang iniharap ang bawat piraso ng ebidensya. Ipinakita niya ang mga bank transfer na ipinadala ko kay Emily sa paglipas ng mga taon, patunay na palagi ko siyang sinuportahan, kahit na karamihan sa perang iyon ay napunta rin sa kamay ni Ryan. Ipinakita rin niya ang mga medical record ni Emily na may detalyadong tala mula sa therapist tungkol sa kanyang depresyon. Pagkatapos ng 4 na beses na pagkalaglag at patuloy na pang-iinsulto mula sa pamilya ng kanyang asawa, hindi lang pisikal ang pagdurusa ni Emily. Wasak siya sa emosyon, sabi ni James, na namumungay ang boses sa damdamin. Tinerte nila siyang parang dayuhan sa sariling bahay. Tiningnan ko si Emily, nakayuko ang ulo, magkakahawak ang mga kamay na tila pinipigilan ng sakit. Gusto ko siyang lapitan at yakapin, pero alam kong kailangan kong manatiling matatag at hayaang gawin ng abogado ang kanyang trabaho. Pagkatapos ay tumayo ang mga batang abogado ng pamilyang Whitlock at naramdaman kong unti-unting sumusulod ang kawalan ng katarungan sa silid hukuman. Isa sa kanila na nakasuot ng makintab na itim na Amerikana ay nagsalita ng may autoritaryong tinig. Peke lang ang pagkakasakit ni Emily para alagaan siya ng husto. Binigyan siya ng pamilyang Whitlock ng lahat ng kailangan niya. Tirahan, pagkain at natugunan ang bawat pangangailangan niya. Pero hindi niya tinupad ang tungkulin niya. Nabigo siya bilang asawa. Ang mga salitang iyon ay parang sampal sa mukha ko. Pekeng inaalagaan. Nanginig ang kamao ko ng husto, ramdam kong kumulo ang dugo ko. Tinawag nila ang isang saksi, si Ginang Martha, ang dating kasambahay ng mga Whitlock. Tumayo siya sa stand, palipat-lipat ang tingin, nanginginig ang boses. Sabi niya, tamad si Ginang Emily. Ikinukulong niya ang sarili sa silid buong araw, pinababayaan ang bahay. Ako ang kailangang gumawa ng lahat, pagluluto, paglilinis. Hindi ako makapaniwala sa aking mga tenga. Si Emily, ang babaeng buong pagmamahal na naghahanda ng bawat pagkain, na gumagawa ng sariling lutong pie para mapasaya ang buong pamilya, ay tinatakan ngayon ng tatak ng katamaran. Tumayo ako ng biglaan, hindi ko na mapigilan ang sarili. Sinungaling ka. Hindi ganoon si Emily. Ang hukom, isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad na seryoso ang muka, ay pinukpok ang martilyo sa harap ng hukuman at malamig na nagsabi, "Tahimik, pakitahimik, ito ay hukuman." Umupo akong muli. Mabilis ang tibok ng puso ko, pakiramdam ko'y hindi ako makahinga. Sinulyapan ko si Ginoong Harold Whitlock. Ngumiti siya, may bahagyang pag-angat ng ulo na puno ng pagmamataas patungo sa hukom. Ang hindi nakikitang ugnayan sa pagitan nila ay nagpatindig ng balahibo ko. May hindi tama. Ramdam na ramdam ko. Pinlano nila ang araw na ito at ako'y isang piyesa lamang sa kanilang laro ng chess. Nanatiling nakayuko si Emily, ang nanginginig niyang mga kamay ay nakakapit sa gilid ng upuan. Nakita ko si Jake sa huling hanay, nakakunot ang panga, nakakurong ang mga kamao, na para bang pinipigilan niya ang sarili niyang galit. Nagpatuloy si Ginoong James, ang aming abogado, na matatag ang boses. Nais naming ipresenta ang pangunahing ebidensya, isang recording mula noong bisperas ng Pasko na naglalaman ng mga panunuya at psikolohikal na pang-aabuso ng pamilyang Whitlock kay Emily. Pinatugtog niya ang audio na lihim na ni-record ni Jake. Bumulwak ang boses ni Ryan, malamig at malupit. Pretend lang siyang depressed para iwasan ang kanyang mga tungkulin. Tapos si Evelyn naman, isang babaeng hindi makapagkaanak kahit maganda ang kinakain, ay walang silbi. At si Abigail ay sarkastiko. Hindi nga siya magawang manganak. Nanahimik ang silid hukuman. Tanging mahihinang bulong na lang ang naririnig. Tumingin ako kay Emily, nakita kong siya'y nanghina na parabang sinaksak siyang muli ng mga salitang iyon. Ngunit biglang tumayo ang abogado ng mga Whitlock, kumokontra. Ilegal ang recording na iyon. Ginawa ito ng walang pahintulot. Nilalabag nito ang karapatan sa privacy. Tumango ang hukom, tuyot ang boses. Hindi matatanggap ang recording. Pakiramdam ko'y nabiyak ang lupa sa ilalim ko. Mahigpit kong hinawakan ang upuan para hindi ako bumagsak. Ang recording, ang pinakamalinaw na patunay ng kalupitan ng mga Whitlock, ay itinapon dahil sa teknikalidad.
na puno ng bulong-bulungan ang silid. May ilang namangha sa hindi ka panipaniwala. Ang iba ay umiling, nalilito. Tinitigan ko si Jake, nakayuko ang ulo, nanginginig ang mga kamao sa tuhod niya. Itinago ni Emily ang mukha sa kanyang mga kamay, nanginginig ang mga balikat habang pinipigilan ang pag-iyak. Gusto kong sumabog, nasugurin ang bangko ng hukom at igiit ang katarungan. Pero alam kong sa silid na iyon, hindi pabor sa amin ang katarungan. Nakaupo doon si Ginoong Harold, kalmado ang tingin, ngunit mayabang, na para bang alam na niyang mangyayari ito. Piniga ko ang kamay ni Emily, sinusubukang bigyan siya ng lakas. Bagaman ako mismo ay pakiramdam ko'y talo. Pagkatapos ng isang linggong nakakapagod na paglilitis, dumating ang huling hatol. Nakaupo ako sa hukuman sa Boise, hinahawakan ang kamay ni Emily, ang malamig at nanginginig niyang mga daliri sa akin. Sa buong linggo, sinubukan kong manatiling matatag, ngunit gabi-gabi, pagbalik ko sa maliit kong apartment, sumasakit ang puso ko sa dalamhati at kawalan ng magawa. Nakaupo si Emily sa tabi ko, namumula ang mga mata dahil sa kakulangan sa tulog, maputla ang mukha na para bang naubos ang buhay niya. Mahigpit kong hinawakan ang kamay niya, sinusubukang bigyan siya ng lakas ng loob, kahit ako'y nanginginig din. Pumasok si Ryan sa silid na may malalaking hakbang, inaayos ang kurbata na para bang isa lang itong karaniwang araw. Si Evelyn, ang kanyang ina, pinakinis ang damit at umupo ng tuwid, pulang maliwanag ang labi, may kumpiyansang ngiti sa muka na para bang alam na niya ang magiging hatol. Si Abigail, na nakasuot ng makukulay na damit, ay tumingin sa amin ng may paghamak. Nakatayo si Ginoong Harold sa likod ni Ryan, matayog ang tindig, matigas ang tingin, na nagpapaalala sa amin na ang pamilyang Whitlock ay laging may kontrol sa lahat. Nasa seksyon ng mga manonood si Jake, nakasuot pa rin ng unipormeng pulis. Matatag ang kanyang mga mata, ngunit hindi maitago ang kanyang pag-aalala. Bumuwelta siya ng bahagyang tango sa akin, isang tahimik na pangako na nariyan siya anuman ang mangyari. Bumalik ako ng pasasalamat na tingin, na aliw ng kanyang presensya. Ngunit nang pumasok ang hukom, isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad na walang ekspresyon ang mukha, nanindig ako sa takot. Naging mabigat ang hangin na para bang lahat ay naghanda na para sa hindi maiiwasang hatol. Nagsalita ang hukom, tuyo at matatag ang boses. Pinagkakaloob ng korte ang kahilingan para sa diborsyo ng naghahabol, si Emily Harper Larson, at nang nahahabol, si Ryan Whitlock. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng sinag ng pag-asa sa loob ko. Bigla na lang umiyak ng tahimik si Emily, umaagos ang luha sa kanyang mga pisngi. Pinaikot ko ang kanyang kamay, hinihikayat siyang manatiling kalmado at makinig. Ang diborsyo ang gusto ko para kay Emily, isang pagkakataon para makatakas sa malupit na kulungan ng mga Whitlock. Pero alam kong hindi pa ito ang katapusan. Nagpatuloy ang hukom, monotonous ang boses, parang nagbabasa ng ulat. Gayunpaman, hindi kinikilala ng korte ang mga paratang ng pang-aabuso sa tahanan dahil sa hindi sapat na ebidensyang legal. Tungkol sa mga ari-arian, dahil mas malaki ang naambag ni Ryan Whitlock sa pagpapanatili ng pagsasama, iginawad ng korte sa kanya ang karamihan sa pinagsasaluhang pag-aari. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang martilyo sa dibdib. Napatigil ako, natigil ang hininga sa aking lalamunan. Walang pagkilala sa pananakit sa loob ng tahanan, hindi sapat ang ebidensya. Naalala ko ang recording noong bisperas ng Pasko, ang malupit na mga salita ni na Ryan, Evelyn at Abigail na itinakwil dahil sa teknikalidad. Naalala ko ang medical records ni Emily, ang mga resibo sa bangko, lahat ay pinalikot ng mga abogado ng Whitlock para gawing ebidensya laban sa amin. Doon ko naisip, si Ginoong Harold na dating hukom at may malalim na koneksyon sa hudikatura, siya ang nagmanipula rito. Tinitigan ko siya, nakita kong bahagyang yumuko ang ulo niya at nandoon pa rin ang mayabang na ngiti sa kanyang labi. Nakaplano na pala ang lahat. Inimpluwensyahan nila ang hatol at kami ni Emily ay mga pyesa lang sa laro nila. Hindi ko na mapigilan. Tumayo ako ng biglaan, nanginginig ang boses sa galit at sakit. Hindi ito patas, hindi ito katarungan. Umaling-awngaw ang sigaw ko, pinatahimik ang silid. Hinawakan ni Emily ang kamay ko, malalaki ang mata sa takot pero hindi ako tumigil.
Nakita mo kung paano nila tinrato ang anak ko. Narinig mo ang pinagdaanan niya at naglakas ka pa ng loob na sabihing walang pang-aabuso? Naglakas ka pa ng loob na kunin lahat sa kanya? Lumapit ang isang gwardiya, matigas ang boses. Ma'am, pakiupo na po kayo o mapipilitan kong paalisin kayo. Tinitigan ko siya ng masama, saka ang hukom na nakaupo roon na walang ekspresyon sa mukha, para bang walang kahulugan ang mga salita ko. Umupo ako, nanginginig ang mga kamay, ramdam kong gumuho ang mundo sa ilalim ko. Lumiko si Ryan, nagtitigan kami at ngumiti ng may pang-iinsulto. Inayos ang kurbata na para bang nanalo siya ng isang malaking tagumpay. Nag-ungo sina Evelyn at Abigail sa isa't isa, nagkikikik sa ilalim ng hininga, tinitiyak na maririnig ko. Ang tawang iyon ay parang kutsilyong sumusaksak ng malalim sa puso ko. Tumango ng dahan-dahan si Ginoong Harold, kalmado ang tingin na para bang isa na namang kaso na impluwensyahan niya. Tinitigan ko silang lahat, isa-isa, umaalo ng dugo ko. Hindi lang nila ninakaw ang katarungan ni Emily. Ninakaw nila ang paniniwala ko sa sistemang akala ko noon ay patas. Tinakpan ni Emily ang mukha niya ng mga kamay, nanginginig ang katawan at ang kaniyang mga pabulong na pag-iyak ay sumisira sa akin. Gusto ko siyang yakapin, sabihin sa kanya na magiging maayos din ang lahat pero wala akong masabi. Ang mga salita ng hukom ay umalingaw-ngaw sa isip ko na parang hatol, hindi lang para kay Emily, kundi pati para sa akin. Si Jake sa likuran ay biglang tumayo, nakatitig ng masama sa mga Whitlock. Nakita kong namumukol ang mga ugat sa kanyang mga braso, nakakurong ang mga kamao, na para bang pinipigilan niya ang isang bagyong galit. Sinenyasan ko siyang manatiling kalmado, kahit na gusto kong sumigaw at basagin ang lahat ng bagay sa silid na iyon. Ibinagsak ng hukom ang martilyo ng hukuman, matalim ang kanyang tinig. Kaayusan, tapos na ang sesyon. Tapos na. Maari nang umalis ang lahat. Ang tunog ng martilyo ay isang pangwakas na tuldok, ngunit para sa akin, ito ay simula ng isang bagong kirot. Nagsimulang bumangon ang mga tao, may mga bumulong-bulong, may nagaayos ng mga papel. Pero nanatili ako, mahigpit na nakayakap kay Emily, ang nanginginig niyang balikat at mga hagulgol ang sumisira sa akin sa loob. Gusto ko siyang aliwin pero parang nagsara ang lalamunan ko. Tila walang silbi ang mga salita laban sa sakit na ito. Ang hindi makatarungang hatol ay hindi lang kinuha ang mga ari-arian ni Emily. Kinuha rin nito ang huling piraso ng aking paniniwala na poprotektahan siya ng sistema. Lumapit si Ryan ng kampante, mayabang ang tindig na parang nagwagi ng malaking laban. Yumuko siya malapit sa tenga ko at nagbulong ng may pang-iinsulto. Kita mo Rose, sinabi ko sa'yo, huwag mo akong labanan, isa ka lang walang silbing matandang babae. Ngumiti siyang baliko, kumikislap ang mga mata sa tagumpay, saka lumingon at umalis na parang hindi kami ni Emily karapat-dapat sa oras niya. Ang mga salita niya ay gasolina sa apoy ng aking galit. Sumiklab ang dugo ko, nanlilisang ang mga ugat. Piniga ko ng todo ang kamao ko hanggang sumakit. Ang katawan ko ay tensyong-tensyon, handang pumutok. Gusto kong sumugod at suntukin ang mayabang niyang mukha para mabawi ko ang lahat ng ginawa niya sa anak kong babae. Sa paglipas ng mga taon bilang coach ng taekwondo, natutunan kong magpigil, pero sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng hadlang sa akin. Umakbang ako pasulong, rumaragasa ang puso, handang gumawa ng isang bagay na pagsisisihan ko. Ngunit biglang sumingit si Jake sa harap ko, nagliliyab ang mga mata, nakatikom ang labi, nakakurong ang kamao na para bang handa na niyang ibuhos ito kay Ryan. Nakita ko ang sarili kong puot sa kanya, isang hindi mapigilang galit sa kawalan ng katarungan. Naging maingay ang silid hukuman, tumas ang mga boses. Mag-aaway ba sila? Isang pulis na nanunumbok sa korte. May ilang naglabas ng telepono, ang mga flash ng kamera ay nagpapatingkad sa tensyon. Isang mamamahayag sa isang sulok ang itinaas ang kanyang kamera, ang mga matay sabik sa iskandalo. Lumiko si Ryan, nagulat sandali, ngunit agad niyang muling ipinamalas ang kanyang pagsuway. Ngumisi siya ng malamig. Sige, suntukin mo ako. Titiyakin kong mawawalan ka ng lahat. Akala mo sino ka? Isang pulis na mababa lang ang uri. Lumapit siya ng dahan-dahan, naghahamon. Sigurado siyang hindi sasapakin siya ni Jake.
Nanginig ang kamao ni Jake, mabigat ang paghinga, pulang-pula ang mga mata. Alam kong kaya niyang gumawa ng isang bagay na hindi na mababalik. Biglang kumawala si Emily sa braso ko, tumakbo kay Jake at kumapit sa braso nito, umiiyak, nanginginig ang boses. Hindi, pakiusap, huwag mo gawin. Ayokong maging marahas ka o si mom na parang siya. Gusto ko lang ng kapayapaan. Gusto ko lang makapagpatuloy sa buhay. Ang iyak niya ay tumagos sa hangin, pinatahimik ang silid. Nakita kong umaagos ang luha sa mukha ni Emily, ang payat niyang mga kamay ay nakakapit kay Jake na para siyang huling angkla niya. Nanlambot si Jake, mabigat ang paghinga, unti-unting nanghihina ang nag-aalab niyang mga mata. Nanginig ang kanyang kamao, nanatiling matigas sandali, saka unti-unting bumitaw at bumagsak sa gilid niya. Ibinaba niya ang ulo, nakapikit ang mga labi, pinipilit pigilan ang galit na kumokontrol sa kanya. Nag-ugong ang tunog ng kamera, ang mga flash ay nagpapaliwanag kay Emily na nakakapit kay Jake, si Ryan naman ay nakatayo ng may pagmamataas sa harap. Ang ilan sa loob ng silid, marahil ay hindi pamilyar sa kaso, ay nagsimulang humagulgol. May banayad na pag-iyak na umalingaw-ngaw na para bang tinusok sila ng sakit ni Emily. Lumlingon ako. Isang babae na pinupunasan ng luha, isang lalaki na umiiling ng may kalungkutan. Ngunit ang Whitlock ay nanatiling hindi gumalaw. Nagbulong sina Evelyn at Abigail sa isa't isa, may malamig na ngiti sa kanilang mga labi. Bahagyang tumango si Ginoong Herald, buo pa rin ang kanyang awtoritatibong aura na para bang kontrolado pa rin niya ang lahat. Binawi ng hukom ang martilyo ng hukuman, malamig ang boses. Kaayusan. Kung magpapatuloy ang kaguluhang ito, ipapalayas ko ang mga gwardiya sa silid. Ang tunog ng martilyo ay isang babala na nagbalik sa lahat sa katotohanan. Lumapit ako, kinuha si Emily at niyakap ko siyang mahigpit. Patuloy siyang umiiyak, nanginginig ang katawan sa aking mga bisig na parang batang naligaw. Nakatayo si Jake sa tabi namin, nakayuko ang ulo, nakakunot ang labi na para bang sinisisi niya ang sarili sa hindi niya nagawa. Ipinatong ko ang isang kamay sa kanyang balikat, marahang tumango upang ipaalam sa kanya na naiintindihan ko at nagpapasalamat akong nandyan siya. Inayos ni Ryan ang kanyang kurbata, lumingon at umalis, mabigat ang kanyang mga hakbang na tila puno ng tagumpay. Sinundan siya ni Evelyn at Abigail, at ang malamig nilang tawa ay parang kutsilyong tumusok sa dibdib ko. Unti-unting nangalis ang mga tao sa silid hanggang kami na lang ni Emily at Jake ang natira. 3 tao na pareho ang mapait na bukol sa lalamunan. Mas lalo kong niyakap si Emily, ramdam ko ang mahina niyang hininga sa balikat ko. "Ma!" bulong niya, nangangalit ang boses. "Ayaw ko nang makipaglaban pa. Pagod na ako. Pwede ba tayong umuwi na lang?" Ang mga salitang iyon ang pumutol sa puso ko. Gusto kong sabihin sa kanya na magiging ayos lang ang lahat, na ipagpapatuloy ko ang pakikipaglaban, pero nanahimik ang lalamunan ko at walang lumabas na salita. Hinatid ko si Emily palabas ng silid hukuman, tahimik na naglalakad si Jake sa tabi namin, matatag ang tingin. Ang mahinang sinag ng araw sa Boise ay sumilay sa mga bintana, ngunit hindi nito napainit ang puso ko. Alam kong ang hatol ngayong araw ay hindi lang isang pagkatalo. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Maaaring nanalo ang mga Whitlock sa hukuman, pero hindi ko sila papayagang manalo sa buhay ni Emily. Tiningnan ko siya, ang kanyang pulang mga mata ay may dalang munting kislap na parang baga ng pag-asa, gaano man ito kaliit. Para sa kislap na iyon, nanumpa akong hindi susuko. Sa mga araw matapos ang paglilitis, tila nabagabag ang Boise ng isang nakatagong alon. Nagsimulang magsalita ang lokal na balita. Namuno sa mga pahayagang lokal ang mga matatapang na headline. Paglilitis kay Whitlock, hustisyang binili. Nang mabasa ko ang mga salitang iyon, kumabog ang puso ko na para bang inihayag nila ang aming sakit, sakit ni Emily at sa akin. Sa social media, mabilis na kumalat ang video ni Emily na nakakapit kay Jake sa silid hukuman. Ang imahe ng anak kong babae, pulang-pula ang mga mata, nanginginig ang boses na nakikiusap kay Jake na huwag gumamit ng dahas ay tumimo sa maraming puso. Binahan ng galit ang mga komento. Akala ng mga Whitlock na makokontrol nila ang lahat.
Karapat-dapat si Emily ng mas mabuti kaysa rito. Nakaupo sa maliit naming apartment at binabasa ang mga salitang iyon, nakaramdam ako ng kaunting ginhawa kahit na ibinalik sa amin ng korte ang likod. Nagsisimula ng pumabor kay Emily ang tinig ng komunidad. Ang mga Whitlock, sa kabila ng kanilang panalo sa korte, ay nagsimulang maramdaman ang kapalit. Narinig ko ang mga dating katrabaho ni Ginoong Harold na nagbubulong-bulungan sa likuran niya tungkol sa mga tsismis kung paano niya ginamit ang kanyang impluwensya para baluktutin ang katarungan. Si Ryan, na tinawag na abogado ng kawalang katarungan, ay naging target ng batikos online. Ang prestihiyong ipinagmamalaki ng pamilya ay gumuho na parang kastilyong buhangin na binabayo ng alon. Hindi ako nagpakasasa rito, ngunit nakaramdam ako ng kaunting katarungan, hindi mula sa mga hukuman, kundi mula sa tinig ng mga tao. Dinala ko si Emily para manirahan sa akin sa maliit kong apartment, na maliwanag sa maiinit na dilaw na sinag ng mga lampara at may mga larawan ng pamilya sa mga pader. Tuwing umaga, maaga akong bumabangon para magluto ng kanyang almusal. Minsan ay pancake na may maple syrup, kung minsan naman ay itlog na malabno at tinapay na inihurno. Maingat na umupo si Emily sa mesa, inaalagaan ang tasa ng mainit na tsaa, nakatitig sa bintana kung saan sumisilip ang mahinang sinag ng araw sa pagitan ng mga bubong ng boyse. Minsan, nakikita kong dumadaloy ang tahimik na luha sa kanyang mga pisngi na parang patak ng ulan. Ngunit alam kong unti-unti nang gumagaling si Emily. Araw-araw, mas marami na siyang nasasabi at hindi na kasing labo ng dati ang kanyang mga mata. Hindi ko siya pinipilit. Nandoon lang ako sa tabi niya. Isang ina na handang protektahan ang kanyang anak mula sa anumang unos. Naging mahalagang bahagi ng aming buhay si Jake. Dumadalaw siya, minsan ay may dalang maliit na bouquet ng poinsettia, kung minsan naman ay donuts mula sa panaderya sa kanto. Sa bawat pagdalaw, bahagyang bumubusilak si Emily na parabang ang presensya ni Jake ay gamot para sa kanyang kaluluwa. Isang hapon, medyo kinabahan si Jake nang iabot kay Emily ang isang maliit na kahon. Nasa loob nito ang isang keychain na hugis uniforme ng taekwondo, ang parehong simbolo na itinuro ko sa kanya at sa iba ko pang mga estudyante. "Hindi mo kailangang maging matatag agad," sabi niya. Malambot pero matatag ang boses, pero maaari kang magsimulang muli ng dahan-dahan tulad ng ginawa ni Miss Rose. Kinuha ni Emily ang keychain, nananahimik, kumikislap ang mga mata sa damdamin. Pinisil niya ang labi, pinipigilan ang luha, saka dahan-dahang tumango. "Salamat," bulong niya, maliit ang boses pero puno ng damdamin. Pinanood ko siya mula sa malayo, nananahimik, ramdam kong may mabigat na bumagsak mula sa dibdib ko. Sa loob ng maraming taon, pinamaliit si Emily, tinawag na walang silbi. Ngayon may nakakita ng tunay niyang halaga. Pinahalagahan siya hindi dahil sa kaya niyang gawin, kundi dahil sa kung sino siya. Lumiko ako, pinunasan ang luha sa pisngi, ayaw kong makita ni Emily akong mahina. Isang gabi, habang pinapawi ng paglubog ng araw ang apartment sa ginto, nakaupo si Emily sa kabilang dulo ng sopa kay Jake. Nakayuko siya, paikot-ikot ang mga kamay sa gilid ng sweater niya, nanginginig ang boses. "Jake, baka hindi ako kailanman makapagkaanak kung ikakadismaya ka niyan." Tumigil siya na para bang natatakot na sirain ng mga salitang iyon ang lahat. Nasa kusina ako, nagkukunwaring naghuhugas ng pinggan, pero huminto ang tibok ng puso ko habang hinihintay ang sasabihin ni Jake. Ngumiti siya, isang mainit at matatag na ngiti, hinawakan ang mga kamay ni Emily at tiningnan siya sa mga mata. "Hindi ko yon kailangan, Emily. Pamilya ko ka na." Ang mga salitang iyon ay parang mainit na hangin na nagpasusulak sa lamig na matagal nang naninira sa dibdib ko. Narinig ko sila habang may bukol sa lalamunan ko at nanlalabo ang mga mata ko. Sa loob ng maraming taon, nahiya si Emily. Tinrato siyang nabigong asawa dahil wala siyang anak. Ngayon may nagsabi sa kanya na sapat na siya, na karapat dapat siyang mahalin dahil siya mismo. Ibinaling ko ang aking mukha, hinayaan ang mga luha na dumaloy ng tahimik, ang puso ko ay puno ng pasasalamat na hindi mailahad sa salita. Dumating ang Pasko ng pagkabuhay at hinawakan ko ang kamay ni Emily para maglakad sa pangunahing plaza ng Boise na parang noong bata pa siya,
na masayang tumatalon sa mga maliwanag na kalye. Buhay ang plaza sa tawa ng mga bata at sa amoy ng mga bagong lutong pie mula sa mga pwesto ng pagkain. Nagsuot si Emily ng manipis na sweater, nakatali ang buhok niya at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, nakita kong ngumiti siya. Isang ngiting kasing liwanag ng araw ng tagsibol. "Ma," malambing niyang sabi, "namimiss ko ang mga araw na ito. Namimiss ko noong tinuruan mo akong gumawa ng apple pie, noong ikinuwento mo sa akin ang tungkol sa iyong mga laban sa taekwondo." Ngumiti ako habang hinigpitan ko ang pagkakahawak sa kanyang kamay. "Namimiss ko rin sila, anak, at palagi akong narito para makabuo pa tayo ng mas maraming alaala." Habang nakaupo kami sa isang bangkito at pinapanood ang mga batang naglalaro sa tabi ng fountain, isang payak ngunit malalim na katotohanan ang tumatak sa akin. Ang katarungan sa hukuman ay maaaring baluktutin, mabili ng kapangyarihan at pera. Ngunit ang katarungan ng puso, pag-ibig, paggalang, pagtitiyaga, hindi iyon kayang galawin ni numan. Si Emily, kahit na marami na siyang nawala, ay natatagpuan ang sarili araw-araw, hakbang-hakbang. At ako, isang ina na minsang nakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan, ay alam ko na ngayon na ang aking pinakamalaking lakas ay hindi nasa mga suntok sa ring, kundi sa pagmamahal ko sa aking anak na babae. Dumating si Jake na may dalang supot ng mainit na churros, binigyan si Emily ng isa at nagtawanan at nag-usap sila na parang matagal ng magkaibigan. Pinanood ko sila, puno ng pag-asa ang puso ko. Maaaring hindi kailanman makalimutan ni Emily ang mga sugat na iniwan ng mga wetlock, ngunit natututo siyang magpatuloy, mahalin ang sarili at magbukas sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. At ako sa edad na 65, matapos makipaglaban sa napakaraming laban, alam kong ang laban para sa kaligayahan ni Emily ang pinakamakabuluhan sa lahat. Ang kwentong ito ay katang-isip, ngunit hango sa mga totoong karanasan. Binago ang mga pangalan at lugar upang maprotektahan ang mga taong sangkot. Ibinabahagi namin ito hindi upang humusga, kundi sa pag-asang may magtitigil at mag-iisip kung ilang ina ang tahimik na nagdurusa sa kanilang sariling mga tahanan. Talagang interesado akong malaman, kung ikaw ang nasa kalagayan ko, ano ang gagawin mo? Mananahimik ka ba para sa kapayapaan? O haharapin mo ba ang lahat para mabawi ang iyong tinig? Gusto kong malaman ang iniisip mo dahil ang bawat kwento ay isang kandila na maaaring magbigay liwanag sa landas ng iba. Palaging nagpapala ang Diyos. Matibay ang paniniwala ko na ang tapang ay humahantong sa mas maliwanag na mga araw. Samantala sa dulo ng video, inilagay ko ang link ng dalawa sa mga paboritong kwento ng channel. Magugulat ka, pangako. Salamat sa pagmanatili hanggang sa